Sa oras na ito, bibigyan po natin ng pansin at pagpapahayag at pagpapaliwanag itong umiinit na bakbakan sa Senado. Hindi bakbakan na literally na may pisikalan. Bakbakan sa pagitan po ni Senator Amy Marcos at ni Senator Ping Lacson. Bagamat sa social media ang kanilang mga sagutan, pero maaanghang at very interesting. Minsan mapapatawa ka, minsan mapapasmile ka. Dahil umaabot na po sa mga usapin nang hindi na lamang tungkol sa paninindigan sa politika ang kanilang pinag-uusapan. Kung hindi pati na rin po sa mga piluka at pustiso. Mga kababayan. At todo depensa si Ping Lacson, nang pinasaringan siya ni Senator Amy Lacson na may pagka-questionable ang kanyang pagkalalaki. In fact, hindi naman siya tinawag ni Senator Amy Marcos, itong si Senator Ping Lacson, na bakla. Dahil ang una pong ibinunyag ni Senator Amy Marcos ay para bang si Ping Lacson ay nagtatabon-tabon dito sa mga katiwalian ng gobyerno ni Marcos at nagiging apologist. Sapagkat kung sinabing apologist ka, ikaw ay tagapagtakip, tagapagtabon at tagapagbigay ng dahilan sa gobyerno o sa isang tao o pareho kay Marcos in spite ng mga katiwalian, ng mga kabulastugan, ng mga paglabag sa batas at pag-abuso sa poder, kapareho po ng malawakang issue ng pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan, ng pagiging drug. Papang issue na nakikita ng taong bayan ay mayroong katotohanan. At kaya nga, lugmok na lugmok po ang trust and approval rating ni Marcos Jr. Una nang nag-react noon si Ping Lacson nang ibinunyag ni Senator Amy Marcos sa publiko, sa buong mundo, sa buong bansa, na nasaksihan po sa entablado nung siya'y nagsalita doon sa malakihang rally, almost 1 million in attendance na rally sa Luneta noong 2025, I think that was November, na pinangunahan at binuo at inorganisa ng Iglesia ni Cristo, kung saan ibinunyag ni Senator Amy Marcos na ang kanyang kapatilang panahon. At ang Malacanang ay ginawa niyang, it was a very serious revelation, at yun po ay may malaking implikasyon at epekto sa katayuan, integridad, moral authority, and pati po sa legal na katayuan ni Marcos. Kung totoong ito siya'y durugista at patuloy na nagiging drug addict hanggang ngayon, kahit siya'y presidente na, which is yun po ang buod ng nilalaman ng pahayag ni Senator Amy Marcos, hindi po pwedeng manatili siyang presidente. Kasi nilalabag niya ang saligang batas, nilalabag niya ang batas sa mga kababayan. Ngayon, ito po ang gusto nating ipaabot. Tinawag kaagad ni Senator Ping Lacson na un-Filipino. Hindi daw ugali at gawaing Pilipino ang ginawa ni Senator Amy Marcos doon sa pagbubunyag niya laban kay Bongbong Marcos Jr. para ma-emphasize ni Senator Amy na oras na bumaba sa kapangyarihan ang kanyang kapatid dahil wala na ito sa wastong katinoang pag-iisip at ang kanyang mental faculties and mental health and capability to decide on matters of national policies and programs in the national interest, at ang opisina at kapangyarihan ng pagkapangulo ay apektado ng sobra. So, ang tagapagtanggol or apologist ni Marcos doon, si Ping Lacson. So, doon pa lang sa pagtawag ni Ping Lacson na un-Filipino ang ginawa ni Senator Amy Marcos, nagkaroon na sila ng matinding lamat sa kanilang mga paninindigan at pananaw pampolitika. Lalo na involving kung papaano ang pagtrato at ang posisyon hinggil sa kasalukuyang administrasyon
ni Marcos at ni Martin Romualdez. Pinsan din po ito ni Senator Amy Marcos, itong si Romualdez. Magpipinsan sila. Ngayon, uminit ulit po ito, ang mga pahayagan at mga exchanges ng pasaringan sa pagitan ni Senator Amy Marcos at ni Senator Ping Lacson nang nitong nakaraang ilang araw ay naungkat po ang hinggil naman sa mga pananaw sa budget, pananaw sa isyu ng korupsyon. Hanggang sa nag-react na si Ping Lacson at sinabi niya na baka gusto ni Senator Amy Marcos maging meow-meow sa Senado. Nag-apply yata siya maging meow-meow sa Senado. So, referring sa brand of political satire na ginagamit ni Congressman Kiko Barsaga na kapag siya ay nagsasalita at nagpapahayag, ay dinudugtungan niya lang meow, 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 meow bilang part ng kanyang mga pang-erita o kanyang mga pangungutya sa mga tinutuligsa niya, lalo na po sa administrasyon ni Marcos Jr. Sumagot naman si Kiko Barsaga kanina, no? Sabi niya ay baka kung magkaroon ng meow-meow sa Senado, baka umiyak na si Ping Lacson at mag-arti-artihan naman at baka mag-resign muli sa Senate Blue Ribbon Committee. Masaya ito, no? Very interesting. Hanggang sa umabot sa insultuhan na ininsulto ni Ping Lacson, si Senator Amy na peke ang kanyang mga naritoke ang kanyang pagmumuka, pustiso ang ngipin, kung ano-ano na lang, hanggang sa napunta na rin ang mga banatan sa pagiging kung tunay na lalaki ba si Ping Lacson. Todo depensa si Ping Lacson dito. Muling naungkat po ang walang kamatayan na issue tungkol sa kanyang pagkalalaki. Pero hindi naman po, sabi ni Senator Amy Marcos, issue kung bakla ka o hindi. Issue ito ng tamang paninindigan. Sabi niya, pwede mong iparitoke ang sarili mo, ang piloka sa ulo mo, ang buhok mo, o ang iyong ilong, o ang iyong mukha para magmukha kang gwapo at magmukha kang hindi bakla. Pero, pwede rin ang iyong paninindigan ay nire-retoke mo. Dahil pareho po ang retoke sa mukha at retoke sa paninindigan ay may halaga kung magkano kayo na ang bahala. Ayun! So, very interesting itong pagpapasaring. I agree to doon sa sinabi ni Senator Amy Marcos na hindi po ito usapin ng gender o ng bakla, tumboy, bading, bisexual o ano paman. Kung ang pag-uusapan ay paninindigan. Subalit, tama din si Senator Amy na kung gusto mong ritokehin ang mukha mo dahil ayaw mong tumanda, si Ping Lacson yata, nagkakaedad na ito ng mga nasa 78, 79 years old na Going 80 na, itong si Ping Lacson or 78, mga ganun, 79. Ayaw niya yatang tumanda, no? Gusto niya talaga may fountain of youth pa rin siya. Pero, si Senator Amy Marcos, hindi naman niya itinatanggi na siya ay may mga upgrading sa kanyang physical na anyo, no? Pero sabi niya, mas malala kung ang niretoke mo, paninindigan mo, at sa magkanong halaga. Iyon! So, mga kababayan, hindi po maalis-alis, hindi po mawala-wala itong bansag kay Ping Lacson na bading o bakla. At ito po ay matagal nang kumakalat. Kahit nung nasa PNP pa po siya o sa serbisyo pa. In fact, tinatawag na ito ni Senator Miriam Defensor Santiago nang minsan na nainis si Senator Miriam Defensor Santiago dito kay Ping Lacson sa mga issue tungkol sa mga expose sa Senado. Tinawag niya si Ping Lacson na Pinky Lacson. Si Pinky Lacson. Nakakatuwa ito kung buhay pa si Senator Miriam Defensor Santiago, Si Senator Ping Lacson, wala ka namang dapat patunayan sa pagkalalaki mo Hindi naman ito issue ng pagiging bakla, bading mo, o lalaki ka o hindi. Yun po ay issue
ng pagpupuna sa iyong mga paninindigan mo? Bakit bigla kang naging tagapagtanggol? Bakit bigla kang tagapag-atake ng mga kalaban ni Marcos Jr., tagapagtanggol ni Marcos at Romualdez, tagapag-atake ng mga kalaban sa politika ni Marcos at Romualdez? Obvious naman ba? Di po ba? Kasi ito po ay may kaugnayan sa kanyang boss. Ang tunay na boss ni Ping Lacson ay si Enrique Razon. Ito po ang ibinulgar ni Congressman Kiko Barsaga. Kapareho kay Vince Dizon, ang tunay na boss po nila ay hindi si Marcos lamang, kundi si super bilyonaryo Enrique Razon, na may-ari po ng malalaking negosyo sa Pilipinas at halos pagmamay-arian na niya ang buong Pilipinas. Buong negosyo sa port services, sa container and port and other related services. Si Enrique Razon po ang super bilyonaryo na nagkokontrol nito, lalo na po sa buong Kamaynilaan. Ganon din po sa casino and resort hotel like Soler, no, na nasasangkot ngayon ayon sa pagbubunyag nila Kiko Barsaga at nila CG Hero dito po sa isang media portal na Peanut Gallery. Binunyag nila na dito isa sa mga pamamaraan ng paglaunder o pagpapalusot ng dinambong na pera sa flood control na pinagnanakaw ay ang pagpapalusot sa sugalan ng casino na pagmamay-ari ni allegedly Enrique Razon ay involved dito. Itong mga pagpapatalo ng amounts of hundreds of billions of pesos, hundreds of millions of pesos para mapalusot at hindi mahabol sa mga bank account deposits. Palulusotin mo na tinatalo sa casino and then kukubrahin lang ng mga magnanakaw na ito.